Okay, hello, grade 9 students. Um, I won't be able to meet you today sa ating online class dahil ako ay magiging part ng ushering team. Dahil nga, yon sa ating school ay gaganapin yung DSPC. Now, kahit na ganun, kahit na hindi ko kayo mamimit online, gusto ko pa rin na parang mapapag-aralan ninyo at magkakaroon kayo ng understanding about sa ating unang lesson, which is the origin of macrame nga. Sa lesson na to, malalaman ninyo kung ano yung pinagsimulan ng macrame, bakit siya sinasabi na hindi lamang basta-basta craft, kundi makasaysayan. Sino-sino yung mga key figures na kailangan nating tandaan at ayun, importance kung bakit natin kailangan pag-aralan itong macrame na to. Okay? So, kahit na hindi tayo nasa online class, please treat this as if na tayo ay nasa online class. Kung meron kayong notebook, paki-pause muna yung video na to. Kumuha muna ng notebook at ballpen. Mag-take down ng notes tapos tsatsikan ko pagbalik natin ng face-to-face. Kasi mahalaga yung information, makakatulong iyon sa atin kung sakali man na magkakaroon tayo agad ng recitation on Monday. Okay po? So, ayun. Simulan na natin. Again, ang unang topic natin ngayong third quarter is all about the origin of macrame. Welcome aboard. I am Captain Samira. Our mission for today's exploration is to uncover the origin of macrame. And so, at our very first slide, makikita nyo dyan yung word na macrame. Macrame, 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 macrame. And then sa baba, does it ring a bell? Gusto ko lamang um, parang sukatin if ever man na meron kayong idea sa word na macrame. So, kasi at the end of our lesson, hindi na lamang siya magiging basta-basta word sa inyo. So, malalaman na ninyo kung ano yung parang definition ng macrame, ano yung history niya, paano siya gawin, at paano nyo i-apply sa inyong sariling buhay at magagamit para kung sakali man, di mas mapapaunlad ninyo yung inyong sarili. Now, so macrame, ang definition dito, it is a fabric craft that uses a variety of knots to create functional and decorative items. It can be worked in many different threads, strings, and ropes, and is often used to make jewelry. Okay? So, ang macrame, fabric craft siya, kagaya ng sewing, crocheting, ano pa ba? At marami pang iba. Ang kaibahan lamang, ang ginagamit natin dito sa macrame ay yung mga knots or yung pagbubuhol. Iba't ibang klase or techniques ng pagbubuhol para makagawa ng functional. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang at decorative or pwede natin gamitin as a decoration sa ating mga bahay, sa ating sarili. Ayun. So, pwede tayong gumamit ng iba't ibang mga materials kagaya ng threads, strings, ropes, at karaniwan, ginagamit din po yung macrame sa paggagawa ng mga accessories kagaya ng jewelries. Now, I have a question here. Do you think macrame is a treasure worth studying? Gusto ko lamang din itanong sana kung, ayun, parang gusto ko magkaroon kayo ng thinking, kailangan ba talagang pag-aralan itong macrame? Kasi maaaring mayroon sa inyong may tanong, sir, bakit nga ba kailangan natin itong pag-aralan? Eh, pagdating naman po ng araw, ako naman po ay magpupulis. Ako naman po, sir, ay magsusundalo. Ako naman po, sir, ay magsheshef. Bakit po, sir, kailangan pag-aralan ng macrame na yan? Well, ang gusto kong mangyari kayo, yung makasagot ng tanong na yan as our lesson, habang pinag-aaralan natin yung ating lesson na macrame. So, sa mga susunod na araw, lalong-lalo na kapag pinag-aralan na natin gumawa ng macrame, for sure, ang ilan sa inyo ay mag-iiba yung impression kasi ganun yung nangyari last year. Even me, kasi first time ko din gumamit or gumawa ng macrame last year, ako ay nag-enjoy. So sana, ma-enjoy din natin lahat. Ano po yung importance ng pag-aaral ng macrame? Unang-una, stress relief and relaxation.
So, kagaya ng paggagawa ng crochet, ewan ko kung meron na ba sa inyong experience or kapag nananahi tayo gamit ang ating kamay at needle, nakakapagdulot yung paggawa ng makrame ng para maging kalmado tayo at parang magkaroon tayo ng focus. So, marelax yung utak natin, kahit pa paano mabawasan yung mga iniisip natin. Okay? So, pwede rin po siyang maging hobby. Yon, stress relief and relaxation. Yung number two, creativity and self-expression. Alam naman natin, or pwede kong sabihin na yung macrame is a form of art. Siyempre, kapag sinabi nating art, noong second quarter, um, gumagamit tayo ng creativity. So, ginagamit natin yung ating utak, imagination, para mag-create ng kapaki-pakinabang na bagay. And kagaya nga ng macrame, di ba? Creativity and also to express ourselves. Bakit sir? Kasi, di ba, pagka tayo gumawa ng macrame, sariling choice natin. So, pwedeng design, um, yung sariling kulay. So, yan, self-expression. And mayroong specific na part sa magiging journey natin ang magpapatunay na pwede natin gamitin yung macrame to express ourselves. Okay? So, yun po. Number three, to improve fine motor skills. Isang halimbawa na lamang dyan, yung macrame talaga tinuturo yan sa mga matatanda, especially doon sa mga nasa home for the aged. So, ginagawa nila yon or tinuturo nila sa mga matatanda and they allow them na gumawa ng macrame para ma-improve yung kanilang fine motor skills, para ma-improve yung coordination ng kanilang mata at ng kanilang utak. And also, as a form na rin ng exercise. Okay? Um, ayun, sa ganung paraan, kahit pa paano, na exercise yung mga kasukasuan, um, yun, fine motor skills na mga matatanda. Pero hindi lamang siya talaga pang matanda. Pwede nga, again, pwede tayo, kahit sinong edad, pwedeng gumawa ng macrame. Kahit anong gender, pwedeng gumawa ng macrame. Next, for home decoration and gifts. So, home decorations in terms na pwede, or in a way na pwede tayong gumawa ng mga kapaki-pakinabang or mga magagandang bagay, decorative items sa ating bahay kagaya ng wall hangers, plant hangers, um, yung mga tablecloth, kung ano-ano pa. So, marami tayong pwedeng paggamitan ng macrame sa ating bahay. And gifts, kung kayo ay may kaibigan na sentimental or something na parang mas na-appreciate niya kapag kayo mismo yung gumawa, efforts niyo mismo yung ginagamit, pwede natin gamitin yung macrame. Diba? Diba, gumawa kayo ng bracelet, binigay niyo sa inyong kaibigan, ma-appreciate niya yun. So, pwedeng gamitin natin yung macrame to create something na pwede natin ibigay sa ating kapwa. Yun lamang naman po yun. Next, lastly, source of income. Kapag gumawa ka ng mga products, pwede mong ipagbenta. And then, yun. So, pwede siyang maging practical way to earn money. Yung paggawa ng macrame. Yung mga ibinigay ko dito, ilan lamang yan. So, napakaraming dahilan, napakarami ng importance ng pag-aaral ng macrame. Sunod. Ito yung mga questions na kailangan nating masagot o kailangan ninyong sagutin sa pagtatapos ng ating lesson. Paano nagsimula ang macrame? Paano siya na-spread o kumalat sa Europe? Sino-sino yung mga key figures sa history ng macrame? Ano-ano yung mga popular or mga kilalang mga gamit ng macrame ngayon? At ang ikalima, paano natin ma-relate yung macrame sa other forms of art and crafts? Excuse me. Okay, so ito yung illustration na ginawa ko para ma-visualize natin yung magiging journey natin today. So, from number 1, number 2, number 3, number 4, 5, and 6. Bigyan ko kayo ng 1 minute or pwede naman siguro na i-pause nyo yung video na to. Pagmasdan nyo lamang kung ano yung nasa illustration. Kasi, yan po, yung mga key figures na involved sa history ng macrame. Okay, so makikita naman natin diyan na kung paano nag-travel yung macrame from a simple na design or simple na parang discovery into napunta sa simbahan, napunta sa parang royalties to kasi parang mga queen or palasyo yung nasa larawan. And then, nasa barko, napunta sa parang medyo
parang classical or Renaissance na period. And then, napunta dun sa parang panahon na natin, kung makikita ninyo. Okay? So, nag-travel yung macrame across cultures and generations. So, yun. Simulan na natin. Yung number 1, ang nakalagay dyan, the land of origin, home of the Arabic weavers. Saying says that every craft has a beginning. Ours was born in the hands of Arabic weavers. So, ito yung pinaka-starting point natin. Pero bago yun, ayan, nais ko munang i-share to sa inyo. So, sinasabi, according to the researchers, yung art of knotting, nag-i-exist na siya during the 3rd century. At ang pinaka parang proof or evidence na nagpapatunay noon ay itong Chinese panchang knot ng mga Chinese nung panahon ng 3rd century. Okay, so ancient na talaga yung, or nag-e-exist na talaga yung knotting technique noong pang panahon ni Kopong-Kopong kung baga sa ating term. Okay? So, yung Panchong Knot, ito ay isa sa mga symbol o 8 symbol ng Buddhism na ang ibig sabihin niyan, kung mapapansin natin sa larawan, so para siyang interconnected longevity. I mean, para siyang spiral or parang, what do you call this term? Infinity kasi walang katapusan. So, interconnectedness, longevity, and continuity. Sabi kasi dito, cycle of life that has no beginning and no end. So, yun yung Chinese Panchong Knot. Pero sir, kailan po talaga nag-umpisa yung macrame? Wala naman po kasi dito information na nag-umpisa talaga yung macrame dito sa ating slide. So, nagsimula po talaga ang macrame during the 13th century. Itong Panchong Knot, 3rd century to ha. Again, nag-umpisa po yung history ng macrame during the 13th century sa kamay ng mga Arabo. So, Arabic weavers ng North Africa. Okay? Ano po yung sinasabi about this? Tingnan nyo yung picture. Yan po yung mga Arabic weavers natin. Sabi dito, they tied excess thread to create decorative fringes along the edges of the fabric. So, yung panahon nila, mahilig naman na talaga silang maghabi. So, yung Turkish textile, kung ano-anong mga ginagamit na pwede sa carpet, ganito, ganyan. Now, napansin nila, or may nakapansin siguro, dun sa mga excess threads nila, na sa halip na gupitin nila yon, why not gamitin natin yon to create a design para sa kanilang mga yung hinahabi. That's why, yun, doon nag-umpisa yung macrame. So, gumawa sila ng mga designs, yung mga labis na thread, binuhol nila, and gumawa sila ng iba't ibang mga designs. Doon po nag-umpisa yung macrame. Now, sir, saan po galing yung salitang macrame? Or bakit po kaya macrame yung tawag doon? Actually, ito yung trivia ninyo. Trivia ko para sa inyo. Yung macrame, isa siyang Spanish word. Pero, yung Arabic term talaga nun is migrama. Yung tawag talaga ng mga Arabic weavers dun ay migrama. Tandaan niyo yung mismong spelling, migrama, na ang ibig sabihin po ay striped towel, ornamental fringe, or embroidered veil. Sir, kung Arabic term yung migrama, bakit macrame yung ginamit natin? Bakit Spanish po yun? Maganda pong tanong na yan kasi yung susunod na slide natin, magta-travel na yung macrame, yung art of knotting, papuntang Europe. Basta tandaan natin ha, Arabic weavers, 13th century, North Africa. Now, sunod nga na tanong, how did macrame spread to Europe? Paano napunta sa Europe? It's all because of, meron pa pala dito. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung mapa ng Iberian Peninsula. So, yung Iberian Peninsula, yun ay composed ng Spain at Portugal. So, dalawang bansa yun, Iberian Peninsula. Ano po sir yung kinalaman ng Iberian Peninsula sa macrame? Ito na. So, Moorish occupation of Spain helped spread this Arabic tradition to Europe. Sir, ano po yung Moorish occupation? Yung Moorish occupation na yun, di ba, sa atin sa Pilipinas, meron tayong
Spanish occupation, Japanese occupation, saka American occupation, kung saan sila yung nag-occupy sa bansa. Dito, sa Spain, meron din palang nanakop sa Spain. At ito yung mga Moor. Sir, sino yung mga Moor? Yung Moor, composed siya ng North African saka mga Arabic. Again, Arabic at North African. Sila yung mga Muslim na gustong palaganapin yung kanilang religion sa iba't ibang panig ng mundo o sa Europe. Kaya, ayun, yun yung pinaniniwalaan na dahilan kung bakit kumalat yung makrame. Kasi, isa yung makrame sa naging contribution nila sa bansa. Okay? Alongside dun sa architecture, sa mathematics, na ipasa din nila sa Spain or sa mga Spaniards yung art of nothing na makrame. At doon nga tinawag yung makrame. From migrama, naging makrame. Okay? So sabi dito, the Moors brought macrame techniques to Spain during their occupation, introducing the art of nothing to the Iberian Peninsula. So from Spain or from the Iberian Peninsula, kumalat yung art of nothing sa Italy, especially sa region ng Liguria at Genoa. Okay? Tapos kumalat na sa iba't ibang panig ng Europe. Again, from Spain, napunta sa Italy, especially sa bayan ng or sa region ng Genoa at Liguria. Tatandaan na, Moorish occupation, Iberian Peninsula, napunta sa Italy, especially dun sa Liguria at Genoa. So yon, dun natatapos yung sa number 1 natin, yung sa Arabic rivers. Now, punta tayo sa number 2. Ano naman yung mayroon sa number 2? Yung number 2 po, sila po yung mga European nuns. Sabi dito sa pamagat, the sacred rivers, the European nuns. Within quiet convents, patient hands kept the art of nothing alive. So ito naman ay Europe pa rin, no? Ano naman yung naging papel ng European nuns sa makrame? Now, ang European nuns, sila yung mga experts sa needlework at lace making. So, bago pa man nila natutunan yung makrame, maalam na talaga sila, expert na sila sa mga needlework, kagaya siguro ng pananahi, yan. Ngayon, nung natutunan nila yung makrame, na-refined, sabi diyan, European nuns refined makrame into a more delicate art form. Kung saan, sa halip na ang ginagamit nila ay thick wool, kasi siguro yung panahon na yun, yun na nauso, thick wool, ang ginamit nila ngayon ay yung mga fine threads, yung mga pino. Siguro yung mga maninipes na mga tali sa paggawa ng makrame. So sabi dito, they began using fine threads instead of thick wool, creating intricate knotted lace panels that adorned clothing, linens, and church vestments. So, yun ang ginamit nila para gumawa ng mga, siguro mga veil, ng kahit anong mga bagay na pwede nilang, or na makikita sa simbahan. Siguro yung mga kurtina doon, yung mga sapin doon sa mga table, ayun. So, yun yung ginamit nila. Macrame. So, yun lamang naman para sa European nuns. Ang description dito, wag natin kalilimutan, sila yung mga expert sa needlework and lace making. At ang ginawa nilang contribution, gumamit sila ng mga maninipes na threads sa paggawa ng makrame. Now, punta tayo sa number 3. Madali lang naman yung naging biyahe natin sa number 2. Punta tayo sa number 3. So, yung number 3, the Queen's Knot, Mary II's era. So, if you are familiar with Mary II, edi isa siya sa parang naging prinsesa or queen, sorry, naging queen ng England. Sabi dito, in England, Mary II introduced the art of nothing to the English court. Kasi nga, England, di ba? English court, where biographers and satirists noted her obsession with the knotting threads, a technique that she taught to her ladies in waiting in 17th century. So, nasa 17th century na tayo dito. So, itong si Mary II, na-obsess siya sa paggawa ng makrame. Sa di imbes na parang inaral or pinaraktis niya, ang ginawa niya, tinuro niya rin ito sa kanyang mga kasamahan.
So, sa ganung paraan, na-introduce yung macrame sa mga royalties, sa mga elites. At especially dun sa English court. Okay? Again, si Mary yung nag-introduce ng Art of Knotting or macrame sa English court noong 17th century. Ayun. So, 1, 2, 3 now. Punta tayo sa number 4. Ang number 4, ang nakalagay dito, McNamara's Lace, a sailor's art at sea. So, when sailors turned spare ropes into treasures that sailed across the world. Basahin natin. Sailors made macrame objects in off hours while at sea and sold or bartered them when they landed, thus spreading the art to places like China. So itong mga sailors na to, syempre, alam na nila yung pagmamakrame. During their spare time, 'di ba? Although ginamit din naman talaga na yung makrame para sa kanilang mga practical purpose kagaya ng paggagawa ng hagdan, yung mga ropes ginawa nilang hagdan, at siguro yung mga pagbibitbit ng mga kalakal nila, ang gamit nila dun is knotting technique. Now, bukod doon, gumawa din sila ng mga items na nung naglaon, naipagbenta at naipagpalit kalakal or naipagbarter nila sa iba't ibang lugar na kanilang nilalandingan. Kagaya nga nasabi dito sa China. So, kaya siguro mas kumalat yung macrame hindi lamang sa Europe kundi sa Asia, 'di ba? Kasama na yung nga China. Dahil nga dito sa mga sailors na 'to. Okay? Again, ang ginawa ng mga sailors during their off hours, gumagawa sila ng mga macrame at pinagbebenta nila or pinagbabarter nila sa mga tao na kanilang dinadaungan. Okay? And meron pa dyan. Ito. So, 19th century na po ito ha. Yung kay Mary II, 17th century yon. 19th century British and American sailors made hammocks, yung mga duyan, kung makikita nyo sa picture, bell fringes, and belts from macrame. So, ibig sabihin talagang mga, kung makikita nyo, yung bell fringes, kung makikita nyo dun sa larawan, yung mga fringe, yung hugis na bell, yun yung nasa pantalon ng lalaki na nakaupo. Yung hammocks naman, edi duyan, tapos yung belt, yung suot-suot ng lalaki. Okay? Lahat sila ay gawa sa macrame. Now, yung favorite nilang gamitin na proseso, kung naabutan nyo yung topic na to, nang tayo ay nasa in-person, yung square knot kasi yung sinasabi dyan, they call the process square knot after the knot they used most frequently. Um, yung nasa tumbler ninyo, yung handle niya, yun, square knot yung ginamit doon. Okay? So, square knotting. Imagine, during the 19th century pa pala, uso yung square knotting na yun, na ngayon ginagamit natin sa mga tumbler. Pero nung unang panahon, sa mga duyan, sa mga belt, yan. So, ginamit yun ng mga British and American sailors. At, ito yung isa sa mahalagang information. Bukod sa macrame, tinawag nila yung macrame as McNamara's lace. Okay po, McNamara's lace. Sir, sino po si McNamara? Upon researching, wala naman kasi ako makita ng parang credible na data kung sino ba talaga si McNamara. Pero siguro si McNamara, isa siya sa mga sailor na mahilig sigurong gumawa ng mga macrame and yung favorite niya is yung square natin kaya siguro tinawag na McNamara's lace. Okay? So yeah. McNamara's lace. Again, sailors, 19th century, British and American. Favorite na lang gamitin is square knot. And then, tinawag nila ang macrame as McNamara's lace. Tapos na tayo sa number 4 now. Punta tayo sa number 5. Victorian macrame. So, nasa panahon na tayo ng Victorian era. Knots of refinement and respectability when macrame became the social expectation of class among women. Wow. So, from decorative items, from something na parang na-discover lamang this time during the Victorian era, naging social expectation na siya ng mga babae. So, sa paanong paraan kaya, sir? Alamin natin. Sabi dito, in the late 19th century,
macrame went through another boom. So, nauso na muli yung paggagawa ng macrame. At this time, sa panahon naman ng Victorian era at sa mga bahay. So, nauso dito during this time yung pag-integrate, integrate ng technique ng macrame sa mga furnitures na makikita sa bahay. Okay? So sabi dito, pairing perfectly with the era's highly decorated interiors. So, kung titingnan natin na sa picture, siguro talagang ginamit nila yon sa, for example, ay sa mga flower vase, anything na makikita sa bahay for interiors. And also, wag natin kaliligtaan yung isang information na naging social expectation yan among the middle class women. So, ang madalas gumamit nito, madalas magkaroon ng mga macrame products ay yung mga nasa middle class era. Siguro, sa panahon nito, hindi ka or kapag nakitaan ka ng mga macrame sa bahay mo, so, yun yung indication na ikaw ay nasa isang middle class na pamilya. Especially middle class women kasi sila yung mga gumagawa nun. Now, you might wonder, sir, saan kaya nila kinukuha or saan kaya nila nakuha yung mga parang idea kung papaano makagawa ng macrame or may integrate yung macrame sa kanilang mga interiors or sa iba't ibang mga decorations sa kanilang bahay. Kung makikita nyo din sa picture, yung babae, meron siyang libro, no? Meron siyang libro na parang tinitingnan. At yun yung sagot dun sa naging tanong. Okay? So, sabi dito, macrame was most popular in the Victorian era. So, ang tawag po dun sa libro na tinutukoy ko kanina is Sylvia's Book of Macrame Lace. Sylvia's Book of Macrame Lace noong 1882. So, siya yung naging favorite na libro ng mga Victorian women kung saan makikita doon siguro yung iba't ibang mga style, design, techniques, at kung ano-ano pang mga steps na pwedeng gamitin or guide para makagawa ng iba't ibang mga macrame products. Okay po? So, yon. Ano yung mga macrame products or household items? Yung nasa baba, tablecloth, bedspreads, and curtains. At marami pang iba. Now, tapos na tayo sa number 5, nasa number 6 na tayo. So, ito na yung huling part ng ating journey. The hippies. Hippies revival, nuts of freedom and expressions. Wow. So, parang kanina, nadala sa bahay. Ngayon naman, parang naging way na or parang naging instrument na yung macrame para mag-express ng freedom and expression. Paano kayang paraan? Kasi sabi dito sa baba, when macrame became a symbol of peace and freedom. In what way kaya? Ayan. So, tingnan ninyo yung larawan. Sila yung mga tinatawag na hippies. Hippies rejected industrialism and built a counterculture movement that pushed back against the establishment. Creating handmade crafts became a way to rebel against capitalism, and macrame became a canvas through which hippies could express these radical sentiments. Ano ibig sabihin nun, sir? Nung panahon na yan, yung mga hippies, nakaisip sila na parang, ay, bakit parang nawawala na yung parang mga handmade na crafts? Parang nagkakaroon na ng mass production kasi nga nauso na yung mga machinery, yung mga machines. Now, gusto nilang maibalik yung paggamit ng handmade crafts or paggawa ng mga handmade crafts. That's why, isa sa naisip nilang paraan, edi yung paggawa ng macrame. Okay? 'Di ba kasi pagka sinabi nating macrame, ang ginagamit mo lang talaga diyan ay yung inyong mga kamay. Yung ating mga kamay, pamagitan ng pagbubuhol. Now, ginamit nila yon to express their radical sentiments. So, against din kasi sila sa capitalism, bukod sa industrialism. So, siguro, um, nagiging parang
identity nila yon, ng grupo nila yon, na kapag kahipis ka, kailangan makitaan ka ng ikaw ay may macrame products na suot-suot o kaya naman ay dala-dala. Kagaya ng nasa larawan, pwedeng gawing bag, ginawa yung parang belt ba yun, ginawang parang yung nasa damit, ayan, kung ano-ano pa. So yun sa hippies. Again, hippies, ang tawag dun sa mga grupo ng mga kabataan na nag-reject or gusto nilang i-reject yung industrialism and capitalism. At against sila sa gusto nilang maibalik yung handmade crops na tinatawag. Now, 1980s na tayo. So, sabi dito, by the 1980s, however, macrame's popularity declined. So, medyo naglaylo yung popularity ng macrame. Kokonti na. Parang iilan na lamang yung gumagamit ng macrame. Kasi nga, nag-shift yung trend sa modern or siguro mga nauso na yung mga digital, sabi dito, minimalist styles. So, up until now naman, uso pa rin yung mga minimalist na yan. Nadala na talaga. Pero, sabi dito, yet the craft never fully disappeared. Bagamat nag-decline, pero hindi naman masasabi na na-disappear or nawala totally. Kasi, in the 21st century, it re-emerged, but this time as a refined art form. So, yung mga modern artisans, gumagawa sila ng mga macrame para makagawa ng jewelry, kagaya ng bracelet, anklet, and necklace. At I am hoping or I am thinking na siguro sa mga susunod na araw makagawa tayo ng mga bracelet. Yung mga ma-integrate natin yung paggamit ng macrame para gumawa talaga ng mga jewelries. Okay? So, yun. And nabanggit na naman dito, square knots and natural materials like shells, gemstones, and wood highlight today's renowned or renewed appreciation for sustainability and craftsmanship. So, yun. Pwede nang, or hinaluan na siya ng iba't ibang mga materials para makagawa ng mga iba't ibang mga macrame products. Ayun po yung pinaka-journey natin. Again, tingnan natin. Siguro sa face-to-face or in-person natin, tatawag ako ng ilang mga students from your section na magpapaliwanag nitong illustration na to. Sige, subukan ko muna. I-highlight muna natin or ibubuod muna natin yung naging journey natin. Nagsimula yung macrame. Migrama pa ang tawag noon during the Arabic or sa North Africa, mga Arabic weavers ang nagpanimula. Ang ginawa nila, may excess threads dun sa kanilang hinahabi. Sa halip na putulin, ginawa nila, gumawa sila ng mga iba't ibang mga design sa pamamagitan ng pagnanat or knotting techniques. Now, itong mga Arabic na to, kakampi nila yung mga North African, gusto nilang sakupin ang Iberian Peninsula or sa Europe, at gusto nilang palaganapin yung religion nila ng Islam. So sila yung mga Muslim. So kaya nadala yung art of macrame sa Europe, especially sa Spain. Okay? So Moorish occupation ang tawag doon. Um, ano pa yung information doon? Yun. Moorish occupation, sinakop nila yung Spain, dinala nila yung yung art of knotting technique doon sa Spain. So na ano naman yon, parang nakuha yon or na-adapt yon ng mga Spaniards. Now, hindi lamang sa Spain nadala yon, kundi syempre, 'di ba, Iberian Peninsula, kabilang na doon yung Portugal, pero nadala din yung macrame sa Italy, especially sa bayan ng Liguria at ng Genoa. Ayun po. Tapos after nun, kumalat na sa iba't ibang panig ng Europe. Now, after nun, nadala din yung macrame sa England. Especially, sa time po siya ni Mary II. Sa England, si Mary II, na-obsess siya sa paggagawa ng macrame. To the point na itinuro niya rin iyon sa kanyang mga kasamahan, and siya yung nag-introduce ng macrame sa English court, si Mary II. Now, punta naman tayo dito sa mga number 4, sailors. Yung sailors,
sila yung gumagawa ng macrame during their off hours while at the sea, syempre, sakay-sakay sa kanilang barko. Bukod sa gumagawa sila ng mga bagay na kailangan or ginagamit nila yung macrame sa kanilang mga practical na pangangailangan dun sa kanilang barko, gumawa din sila ng iba't ibang mga products na pwede na ang ginawa nila, pinagbenta nila or pinagbarter nila sa mga taong or bansa na kanilang dinadaungan. Kabilang na doon ay yung China. Okay po? So, itong mga British and American na sailors na to, um, ang ginawa nila, so gumagawa sila ng mga hammocks, ng mga belt fringes. Ang tawag sa kanilang technique na madalas gamitin ay square knot. Tapos, may tawag sila sa macrame. Ang tawag nila doon ay McNamara's lace. Okay? Doon sa macrame. Yun yung naging term nila doon. Now, meron pa ba sa sailors? I think wala na. Next, punta tayo sa Victorian era. Victorian women. So, yung mga Victorian women, dinala nila yung art of knotting sa kanilang mga bahay. Interior designs. Yung mga items na makikita sa bahay. At merong specific na book na kanilang ginawang guide sa paggagawa ng macrame or pag-integrate ng macrame sa kanilang um, mga furniture sa bahay. At ang pangalan ng book na iyon ay Sylvia's Book of Macrame Laces noong 1882. Ayun. Meron pa ba akong nakaligtaan sa Victorian women? I think wala na. Punta na tayo dito sa number 6, hippies. Yung hippies, sila yung grupo ng mga kabataan na nire-reject yung industrialism and capitalism. Against sila sa gobyerno, against sila sa paggamit or mass production, um, yung paggamit ng mga machines para gumawa ng iba't ibang mga products. Now, naisip nila na gamitin yung macrame to express their radical sentiments sa gobyerno. Kasi nga, against sila sa capitalism and industrialism. Um, ayun, nakita yon sa kanilang mga pananamit, sa kanilang style, yung macrame. Ano pa? Ayun, I think wala na akong idadagdag sa hippies. Ayun, next, during the 1980s. 1980s pataas. So, parang noong 1980s sinasabi na parang na-decline yung paggamit ng macrame. Pero na totally nawala. Kasi noong 21st century, um, parang noong 21st century ay, bagamat naging modern or yun, na-modernize and minimalist style ang nauso, ginamit naman yung macrame dun sa mga accessories or jewelries, kagaya ng mga bracelet, necklace, and so on. So, ginagamitan na rin siya or sinasamahan siya ng iba't ibang mga materials kagaya ng gemstones, seashells, at iba pa. Ayun. At yun po ang pinaka naging journey natin. Yun po yung naging laman na ng ating pag-aaral dito sa second quarter. I mean, sorry na. First lesson ng ating third quarter. Dagdag ko lang pala, nakalimutan ko sa European nuns. So, yung mga European nuns, sila yung nag-umpisa na gamitin yung macrame or gumamit ng mga maninipis na threads sa kanilang macrame. Ayun lang. Sana ay kayo ay may natutuhan at be ready sa ating recitation, sa ating in-person. And also, I am thinking if magpapagawa ba ako sa inyo ng activities or may papasagutan ako sa inyo. Kung wala man, edi aralin na lamang ninyo ito. Take down notes. Check ko yan sa in-person. Mahalaga kasi na nagte-take down notes kayo. Kasi kapag kinailangan ninyong mag-review, hindi kayo magre-rely lamang sa module, hindi lamang kayo magre-rely sa PowerPoint presentation, kundi talagang kayo mismo yung nagsulat at mas naiintindihan ninyo yun. Okay po? So, salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa kayo ay may natutuhan. Paalam at maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.